Ang pinakamahalaga dyan mga katis, kapag nandun ka na sa area, mayroon ka nang hanapin. Pag tumayo ka lamang at itinaas mo po yung ating locator, so doon agad siya magtuturo. Hindi na kinakailangan nating maglakad pa tayo sa iba't ibang direksyon. Kapag tumayo ka doon, malalaman mo na agad. Wala po tayo dyan na gold, segundo lamang. Ito po yung pinusuan ng ating katis mula po sa isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katits. Ito po yung pinusuan ng ating pong katits mula po sa probinsya ng Mindanao. Ito po yung long range locator, single antenna, at ito naman po yung aurometer. So mga kababayan, mga katits, ang kakayanan na magagawa po ng single antenna kapag isang piraso lamang, siya po ay magtuturo kung saan po lumalabas yung aura ng gold. At kapag iyong tinapatan, siya po ay iikot. Pero hindi po yan may pang-estimate ng lalim dahil nag-iisa po yan. So mga kababayan, kailangan mo po siya tawagan pa rin ng isang piraso ng single antenna para may pang-estimate po natin ng lalim sa pamamagitan po ng manual na pamamaraan at magagamit din po sa paghanap ng entrance tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, mag-isasakang deposit sa pamamagitan po ng ating bala. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, ito pong ating aurometer ay talagang napakahalaga. Kapag meron ka po locator o anumang klaseng locator ang meron ka, dapat hindi ka mawawalan po ng Japanese one o kaya ay isang aurometer. Dahil itong aurometer, siya po yung kaasawa o kasama ng ating pong single antenna na kapag meron ka na nito, kahit hindi ka na kumuha ng ibang gamit, pero lamang kung labis pa po yung iyong budget. So mga babae, mga katits, muli nyo pa rin po ako samahan sa pagdidemo pa rin po na pinusuan ng ating katits mula po sa Mindanao. Ito pa rin mga katits, mga babayan, ito pong ating single antenna ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulukit ng ating single antenna. So meron po akong gold dito, ring 24 carats, at meron din naman po akong bala na akin pong ilulukit. Ito po yung bracelet na 18 carats. Yan. So mga kababayan, mga katis, kapag isang pirasong single antenna, siya pa rin po ay long distance, pang malayo pa rin, at may kakayanin pa rin po siya na makapagturo na kahit po ang ating ilulukit ay nakalagay sa tubig. So yan pa rin po yung kakayanan na magagawa po ng ating single antenna. So yan mga kababayan, mga katis, sa paggamit pa rin po kapag isang piraso lamang ang iyong pinusuan. So dapat nasa tamang taas pa rin. Pag itinaas pundo at tamang taas siya, nakatungo na ng konti, at hihintayin mo na po yung paghila ng aura ng gold dito po sa ating single antenna. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, form na konti, huwag niyo pong kakalimutan yan. Kung kayo ay professional na, pwede kahit nakaliyad. So kapag ako po ay gumagamit na form ako ng konti. Ito pa rin mga katis, mga kababayan, ayan, doon pa rin po siya magtuturo. Ayan, sa atin pong ilolocate. At kapag ginamit na po natin, ayan, doon na po agad siya nagtuturo sa atin po inilolocate. Ganun po kadali o yung paghila ng aura ng gold sa ating po locator. Dahil kapag ginamit ko po itong ating single antenna ay segundo lamang, gagalaw po yan, magtuturo po doon sa ating hinahanap. So ito pa rin mga katis, mga kababayan. So kapag marunong ka na pong gumamit ng ating single antenna, so kapag itinaas mo yan, doon agad siya magtuturo. Hindi kinakailangan na kapag meron kang hahanapin sa isang lugar, pag pumunta ka doon, hindi kinakailangan na hahanapin natin kung ilalakad pa o saan po maglulukit yung ating locator o saan po natin malatakpan yan. Ang pinakamahalaga niyan mga katis, kapag nandun ka na sa area, mayroon ka nang hanapin, pag tumayo ka lamang at itinaas mo po yung ating locator, so doon agad siya magtuturo sa ating pong hinahanap. Hindi na kinakailangan natin maglakad pa tayo sa iba't ibang direksyon para mahanap po natin yung ating hinahanap. So kapag tumayo ka doon, malalaman mo na agad, magkakaroon ka ng idea na kung saan nalulukit po yung ating hinahanap. Pare mga katis, mga kababayan, yan,
Doon pa rin. Doon pa rin yan. Ayan, doon pa rin po siya magtuturo. Yan po yung pagkakaiba na kapag isang piraso lamang na singgilatina ay madali mo siyang mahahanap. Yung pong ating hinahanap. Lalo na kung ano po yung ating bala. Kapag may bala po tayo dyan na gold, doon pa rin po yung tuturo. Gold pa rin po yung kanyang ituturo. So ganyan po yung ating singgilatina. Segundo lamang kapag meron ka at saray ka nang gumamit. So simple na lang po yan. Lalo na kapag pinagkaloob na po sa iyo yung makapagpagana ka na isa locator. So ito pa rin mga katids, mga kabayan. Ito po ay aking tatapatan. Pag magtatapat po kayo niya, kalahating dangkal lamang yung ating atina. So ito pa rin mga katids, mga kabayan. Pagkatatapatan na po natin yan, dapat nakapokus na po yung ating kaisipan. Yan. Yan po yan. At pag tinapatan na po natin yan, automatic po na ang ating pong singgilatina ay kusa na po yung ikot. Tutuloy-tuloy na po yan hanggang sa makabuo po yung frequency. Mapabuo na po yung kanyang frequency. Diyan na po yan na-atake yung ating pong singgilatina. Na tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot dahil meron na po siyang signal. So mga kababayan, mga katids, yan. Ito po yung pinusuan ng ating katids mula po sa probinsya ng Mindanao. Yan. So mga kababayan, atin pong locator na 2 pirasong singgilatina. Mula po ngayon, 24 hanggang 25 bukas. Yan na po yung last na ibinibigay kong promo para po sa 2 piraso nating singgilatina na ang halaga po niyan ay narito. Yan, 2 piraso na po yan. May libre na po yung balak na para mahanap po natin yung interest tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, maging sa sucker deposit, alkitran, purong simento ng hapon, at code compass degrees. So mga kababayan, mga katids, yung pampoison, ayun po yung tinuturo ko, mabibili nyo na po yan dyan, mura lang sa inyong bayan. So ayun, tuturo ko na lang po yan, yung pambala natin sa poison gas. Ito pa rin mga katids, mga kababayan, ibalik ko pa rin pong ididemo itong kasama ng ating pong singgilatina, ito pong aura meter. Ang aura meter po ay sadya talagang napakalaga. Na kung wala man kayong aura meter, Japanese one. Dahil ang aura meter o Japanese one, kapag nilukita po ng singgilatina na ituro na, natagpuan niya kung nasa yung aura ng gold. Kung doon kayo dadaan sa aura ng gold, na-estimate nyo po yung lapad, na deteksyon, lalim. Kapag nagsimula na po kayo maghukay, aura meter na po ang ginagamit dyan o Japanese one sa paghuli ng aura ng gold. Lalo na kung na-estimate po natin yung lalim. Talagang doon po yan ginagamit itong aura meter. Yan po ay mahalaga maging ang Japanese one. Dapat meron po kayo dyan. So ito pa rin yung kahalagahan ng atin pong aura meter na kapag binalahan mo, ano pa rin po yung ibabala. So yun pa rin po yung ilulukit ng ating aura meter. So yun yung kagandahan na kapag meron ka ding aura meter, so malalaman mo na agad yung lapad na deteksyon. At malalaman mo rin po dito, maging sa Japanese one at aura meter, yung entrada na kung merong mang sucker deposit. Ito pa rin mga katids, mga kababayan. Yan, ang pambawso nating yan, ng ating pinturom ay papunta po doon sa ating target. Yan, ganyan po yan. So may pag-estimate din po ito ng lapad ng deteksyon at maging dyan po sa pag-estimate ng lalim. Nagamit po ang magnetic wire. So ganyan po yung ating aura meter na kapag ginamit po natin, so yan, doon pa rin po siya nagbabounce. So ganyan pa rin po yung ating aura meter na kapag ginamit po natin, so ito po ay pangmalapitan lamang at hindi po ito pangmalayuan. So ginagamit po ito dito na kapag nagsimula ka na maghukay, ay dyan na po ginagamit ang aura meter. So yun po yung kahalagahan ng isang aura meter na po pwede po yan sa pababa, pataas, at pahiga. Yan po yung paggamit natin ng aura meter. So mahalaga po yan. So mga kababayan, mga katids, maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga katids na patuloy na nanonood po ng aking mga na-upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat po.